Okay, good morning guys. Magandang umaga, maulang umaga sa ating lahat. Medyo mahina naman yung ulan dito sa amin, kaya chill lang ako. For today, our ulam for today is this one. May tuyo, and this is tuyo. May tuyo, ayan, tuyo. Tapos ito yung atay ng manok. Inadobo ko, pero hindi naman na kasi kinakain diyan, kaya pinirito ko na lang, kaya try ko. Tapos, may tira pa akong pork. Ayan. Diba? Tapos, kanin. Kain tayo, guys. Good morning, guys. Today is Thursday. Maulan. Ang tawag dito, ingat po sa lahat ng mga taga-Bicol dyan. Sa lahat ng mga tinatamaan ng bagyo ngayong panahon ito. Mag-ingat po tayong lahat, guys. Dasal lang. Mag-pray kay Lord na sana matapos na itong bagyo na ito para hindi naman masyadong masalan tayo mga tinamaan ng bagyo. So, ayun guys. Kain tayo. Pag-usapan natin guys yung kung bakit kami kumuha ng bahay dito sa Cavite. Kung bakit mas pinili namin dito sa Cavite. Kasi bakit kami kumuha? Nag-start yung pagpaplano namin. Matagal naman na namin gusto talagang kumuha ng bahay. Pero kasi dahil nga wala pa kaming kakayanan dati na kumuha, hindi kami naglalakas ng loob na kumuha ng ganitong bahay. Nag-start talaga ito, nagpursige talaga kami way back 2019-20 pandemic days. Nagkaroon kami ng problema sa pamilya ko, sa mother side ko. Pero about dun sa bahay na tinitirhan namin. Pero as of now, okay naman na kami. Kumbaga, nagkapaluanagan na, nagkabigayan na, nagkapatawaran na kami. Kaya, huwag na natin kung kami, diba? Pass is pass na sabi. Tapos, nag-decide talaga kami kumuha dahil doon na. Tapos, unang tinignan namin, 2022 yata yun. Unang tinignan namin, Tanay Rizal talaga yung tinignan namin. Sa Rizal kami. Kasi yung anak ko, siya, real estate agent siya doon. Siya doon sa pinuntahan namin yung site. Ayun, hindi ko naman din siya nagustuhan, hindi namin siya nagustuhan kasi para sa akin, maliit yung space niya kasi row house na siya. Row house, means yung dikit-dikit na bahay, di ba? May up and down siya, pero dikit-dikit yung bahay nila. Row house. Tapos, hindi ko siya nagustuhan. Kahit na maganda naman yung location na medyo magkalayuan nga lang gang. Pero hindi ko alam kung ano yung mas malayo dito sa Uloan. Tapos nung unang kumuha ng bahay dito sa Cavite, sa kabilang village, yung anak kong pangalawa, yung dating agent ng real estate. Gusto talaga nilang kumuha ng bahay. Kaya sila yung naunang kumuha ng bahay dito sa pagsinag ng kabilang village. Tapos, nung nakakuha siya, inganyo din kami na kumuha na. Dahil nga, para din syempre, meron kaming sarili, meron kaming utang na sabi namin amin. Tapos, kumuha kami dito, nag-site viewing kami. Ito nga yung nagustuhan ko, yung duplex. Duplex itong kumuha kong bahay, guys. Kumbaga, medyo malawak yung area niya. Meron siyang garahe kasi syempre may sasakyan kami. So, dito ko na din ginarahe yung sasakyan kasi medyo masikip na din sa Pasig. Ayun. Medyo mataas na lang yung monthly dito. Halos almost 10,000 na a month. Yung monthly namin dito. Pero okay lang kasi at least
Pagdating ng araw, may sa akin ito. Yung mga anak ko, hindi ko sila iniinganyo na umupahan. Kasi nakatulang ko, yung inuupa ninyo, total may mga trabaho naman kayo, sabi ko sa kanila, kumuha na lang kayo ng bahay na hulugan, katulad sa pag-ibig na katulad yan, diba? At yes, kahit umuupa kayo, pagdating ng araw, hindi sa inyo yung bahay niya, binabayaran nyo. Unlike pag umuupa kayo, kahit tumanda kayo dun sa inuupahan nyo na yun, hindi yun magiging sa inyo, diba? Parang mindset ko lang na, para hindi din sayang yung pinagpaguran nila, diba? Kaya, ayun, yun talaga yung ano ko sa kanila. Kaya kahit nahirap kami noon, sama-sama kami sa bahay, okay lang sa akin, ayoko lang silang umupa. Kasi nga, ayoko na nahihirapan sila sa buhay nila, parang gano'n. Tapos, ayun nga, gipit kami ngayon kasi nga ang hirap ng pera sa buhay. Ang hirap ng may binabayaran. Pero, hindi mo lang nasisisi kasi nga, alam ko someday magiging ano naman. Parang, ito yung tinatawag na investment. Diba? Kung tinipis, kung tinipit ng sindoron. Pag gipit, matutong, mamalaktot. Ang pag maigsi daw ang kuma, matutong mamalaktot. Sabi ng mga matanda. Diba? Kaya, ito yung pinili namin yung lugar. At kung bakit din kami dito sa Cavite. Yun yung dahilan ko. Natutuwa naman ako sa mga anak ko dati. Kasi kung nakita niyo yung bahay namin sa Pasig dati, nung hindi pa kami nakakalipat dun sa bahay na ganyan ka na naman yan. Sa Pasig. Hindi nyo mai-imagine kung paano kami nagkasya dun sa 10 square meter, 10 yung haba, 5 yung laki, 5 yung anak ko, malalaki na sila, mga high school na sila. College na nga yung iba eh. Doon pa rin kami nakatira, di ba? Imagine nyo kung sila kalalaki, di ba? Paano kami nagkasya doon? Nandun na yung CR, nandun na yung lababo, nandun na yung tulugan, nandun na yung kainan. Doon sa 10 yung laki, yung 10 yung haba, 5 yung laki. Ganun kahirap yung buhay namin dati. So, ayun, nagpapasalamat din ako sa kanila na napagtiisan nila yung ganitong buhay, yung ganitong buhay na hindi sila napariwara, di ba? Hindi nila hinanap sa masamang paraan kung yung kagipitan namin mairaos na walang ganun, di ba? Proud lang din ako sa kanila na napagtiisan nila yan ng mahabang panahon. So ngayon naman, napagpasalamat naman din ako sa Diyos na dininig din yung mga panalangin namin. Sa totoo lang, hindi ko talaga ito hiningi. Hindi ko ipinagdasal sa Diyos na sana magkabahay kami. Wala talaga akong dinasal. Ang sinabi ko lang is kayo na po ang bahala sa akin. Yun ko talaga. Dinasal ko. So, sabi na, masyado lang ako emotional. Yun lang talaga dinasal ko na ibinigay ko sa kanya yung buhay ko, yung buhay namin. Siya yung bahala magpatakbo sa buhay namin. Kaya kung nasaan man kami, kahit nahihirapan kami, thankful pa rin ako kasi binigyan niya kami ng matutulungan. Binigyan niya kami ng maayos na tirahan. Ganun daw yun, pag malinis yung puso niya. Pag malinis yung hangin, hindi ka na hindi ko. Kapit lang. Kapit lang. Totoo guys, hindi ko talaga ito pinag-train. Kung ano yung meron kami ngayon, may sasakyan kami, may trabaho yung mister ko, may trabaho ang mga anak ko, maganda yung flow ng buhay namin ngayon. May bahay kami, may sasakyan kami, may nagagamit kami, di ba? Hindi ko talaga ito pinag-pray sa kanya. Nung panahon na hindi pa ako na maliliit pa yung anak ko. Yun lang yung naging ano ko sa kanya. Ikaw na ang bahala magpatakbo. Ayokong mag-isip ng parang bukas
ikaw na ang bahala. Yun lang, yung pinagdasal ko talaga, promise. Kaya thankful ako so much kay Lord na pinagbigyan niya kami at binigyan niya kami ng ganitong pagkakataon. So, hindi namin ito sasayangin kasi binigay niya ito. So, pinagpapasalamat ko naman. So, yun lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga experience namin sa buhay, yung mga pinagdaanan namin. Diba? Pag malinis ang puso mo, nandiyan si Lord para tulungan ka. Pag malinis yung hangarin mo, nandiyan si Lord para pakinggan ka. Diba? Yun lang. Gusto ko lang din magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy ng patuloy sa akin. Kahit na minsan boring, di ba? Pero mahirap gumawa ng content. Kaya guys, pasensya na. Okay, once again guys, good morning sa ating lahat and happy eating. Ingat po tayong lahat sa bagyo, lalo na sa mga taga-Bicol dyan. Ingat po tayo lahat. So once again, I'm Cherry, your friendly friend and your friendly neighborhood. Bye-bye guys. See you on my next vlog. Bye-bye. Thank you so much.